Mga kapeso Pinoy, magtataas muli ang ating contribution sa SSS from 14% to 15%. Magkano kaya ang bagong contribution na rate mo? Recap muna tayo mga kapeso ng dati nating binabayaran sa SSS. Dati, noong 2024, ang ating employer ay nagko-contribute ng 9.5% sa ating monthly salary credit. Tayo naman bilang mga empleyado, nagko-contribute naman tayo ng 4.5% based sa ating monthly salary credit. Ibig sabihin nito, 9.5% at 4.5%, a total of 14% ang ating contribution sa SSS. Paano ba kino-compute ang ating monthly salary credit? So, nandito yung range of compensation natin. Halimbawa, ang sweldo mo ay umaabot ng 20,250 o kaya naman ay hanggang 20,749.99, ibig sabihin ang computation mo ng monthly salary credit ay nagkakahalaga ng 20,500 pesos. Saan napupunta yan? Ang 20,000 pesos mo, mapupunta siya sa iyong regular SSS contribution. Ano ba yung regular SSS contribution natin? Dito nakalaan yung magiging pension natin kapag nag-retire na tayo. Yung 500 pesos naman, mapupunta yan sa Mandatory Provident Fund. Ano ba yung Mandatory Provident Fund? Ang tawag natin dyan before ay Workers Investment Savings Program. Ibig sabihin nito, kung may more than sa salary credit natin na 20,000 pesos, mapupunta siya sa additional pension natin. Kaya tinatawag siya na additional or pension booster. Ibig sabihin, mas mataas ang ating magiging pension kung mas malaki ang ating monthly salary credit. Kung bababa naman sa 20,000 pesos, walang mapupunta sa iyong Mandatory Provident Fund. Noong 2024, ang pinakamalaking monthly salary credit natin ay umaabot ng 30,000 pesos. Na kung saan yung 20,000 pesos, regular SSS mo yan. Yung 10,000 pesos naman, napupunta sa Mandatory Provident Fund o yung tinatawag natin na Pension Booster. Ngayon, 2024, paano ba natin yan kino-compute? Ibig sabihin, yung regular SSS monthly salary credit mo times 9.5%. Yan yung ibibigay sa'yo ng iyong employer. Umaabot yan ng hanggang 30,000 pesos. So, ilagay natin siya dito sa 30,000 pesos. Ito yung binabayaran ng employer natin. Ang employer natin, nagbibigay din siya ng EC o ito yung tinatawag natin na Employee Compensation Program. Kung makatatandaan nyo mga kapeso, may mga miyembro tayo na nagka-claim ng halimbawa nagka-total permanent disability o kaya naman yung sickness o kaya sick leave natin, disability, medical reimbursement o kaya sudden death ng member at saka funeral claims ng member natin. Dito siya kinukuha sa Employees Compensation Program. Kaya nagkakaroon tayo ng mga ganong additional benefits. At ang nagbabayad niyan ay ang ating mga employer. May range din yan mga kapeso. Kung up more than or below 15,000 ang iyong monthly salary credit, 10 piso ang babayaran ng ating employer. Kung more than 15,000 na ang iyong monthly salary credit, 30 pesos naman ang babayaran ng ating employer. I-compute naman natin yung Mandatory Provident Fund. Sabi natin kanina, times 9.5% din ang babayaran ng ating employer sa Mandatory Provident Fund. Pero mag-uumpisa lang yan ng more than 20,000 ng iyong monthly salary credit. Kaya kung mapapansin yung mga kapeso, yung iba sa atin walang Mandatory Provident Fund na kailangan bayaran ng ating employer. Kasi more than 20,000 pa lang yan. So magkano yung total na binabayaran ng ating employer based doon sa ating monthly salary credit? So regular plus EC plus Mandatory Provident Fund, ito yung binabayaran ng employer natin. I-compute natin hanggang 2024 or 30,000 pesos. So in total, kung ang sweldo mo mga kapeso ay umaabot ng 30,250 pesos noong 2024, 2,880 ang contribution ng ating mga employers. Ngayon, sa ating mga employee naman, 4.5% ang babayaran natin. So, monthly salary credit natin times 4.5%, yan yung babayaran natin.
Katulad din sa MPF natin, isabay ko na sa formula mga kapeso, MPF natin times 4.5%, ito naman yung babayaran natin sa MPF. And then ito-total natin, yan yung total na babayaran natin mga kapeso. Kung ang salary credit mo ay 4,000 or ang sweldo mo ay 4,249 and below, ang babayaran mo naman ay 180 pesos. So, idadarag ko mga kapeso yung total natin na formula. Kaya makikita nyo mga kapeso, kung 30,000 ang monthly salary credit mo, ang total mong binabayaran noong 2024 ay nakakahalaga ng 1,350 na kung saan mapupunta yung 900 pesos sa regular SSS mo at yung 450 pesos naman sa mandatory provident fund mo. Sa ating employer, yung 1,900 pesos mapupunta yan sa regular SSS contribution mo at yung 950 pesos naman, yan yung mapupunta sa iyong pension booster na nagkakahalaga in total of 1,400 pesos. Ngayon mga kapeso, i-compute natin ang total contribution natin noong 2024 kasama yung employer at saka employee. Ang total ay 570 pesos. Ito yung binabayaran ng mga voluntary, land-based kasi kailangan nilang bayaran in full kasi wala naman silang employer o yung mga OFW natin. In total, 4,230 pesos ang nai-contribute natin talaga mga kapeso sa SSS. Minsan na nag-reflect siguro sa inyo ay 4,200 pesos kasi yung Employees Compensation Program hindi siya naka-reflect. Kaya minsan na nag-reflect lang sa atin 4,200 pesos kapag tiningnan nyo sa inyong SSS. Ito na mga kapeso, nagtaas na ang ating SSS contribution. Kung dati 4,000 pesos ang pinakamababang monthly salary credit, ngayon mga kapeso, 5,000 pesos na ang pinakamababang salary credit. Ibig sabihin, kung ang sweldo mo halimbawa ay 4,250, 5,000 pa din ang monthly salary credit mo mga kapeso. At ito pa, mga kapeso, kung dati 30,000 pesos ang pinaka-maximum natin, ngayon umabot ng 35,000 pesos na kung saan 20,000 pa din ang mapupunta sa ating regular SSS pero yung mandatory provident fund natin o yung pension booster, yan yung tumaas. Kung dati 10,000 pesos ang max, ngayon 15,000 pesos na mga kapeso. Subukan nating i-compute ang babayaran ng ating mga employer. 10% ang kanila, 5% yung atin. Kasi 'di ba nagtaas ng 14% papuntang 15%. So para nagtaas ng 1%. Yung 1% na yun pinagatian natin. 0.5 sa employer, 0.5 din sa atin. Kaya kung makikita nyo ng 2024, 9.5 sila, naging 10%. Tayo, 4.5, sila, ngayon namang 2025, naging 5% na. I-compute natin yan mga kapeso. 5,000, ito na yung pinaka-minimum mga kapeso times 10%, ito yung babayaran ng ating employer. Ang MPF naman niya mga kapeso ay 5,000 times 10% din. Dito ko pala siya kukunin sa column ng MPF mga kapeso. Ilagay ko siya dito sa column ng MPF times 5 or 10%, yan naman yung babayaran niya sa MPF. Dito wala pa siyang babayaran mga kapeso. Pero idrag ko yung formula up to 30 or 35,000 pesos. Kung makikita nyo dito mga kapeso, kung dati 1,900 yung binabayaran ng employer natin, dito naging 2,000 pesos na. Kung dito dati 475 lang, ngayon naging 500 pesos na mga kapeso. Yan yung naging taas ngayon. Ito pa, yung pension booster natin o yung mandatory provident fund. Kung dati mga kapeso, ang pinaka-max na binabayaran ng employer natin ay 950 pesos. Ngayon, 1,500 na. Doon sa mga naguhulog o kung ang sweldo mo ay 30,250, parang walang halos mababago sa'yo. Yung 1,900 magiging 2,000, yung 950 naman magiging 1,000 pesos. Pero, kung ang sweldo mo mga kapeso ay higit sa 30,250, sabihin natin na umabot ng 35,000 pesos, dyan na ngayon maramdaman ng ating mga employers ang taas. Kasi
2,000 pesos plus 1,500 pesos ang babayaran nila. I-total natin yan mga kapeso, regular plus easy plus provident fund, ito yung total na babayaran ng ating mga employers. Kung makikita nyo mga kapeso, kung yung sweldo mo ay umaabot ng 35,000 pesos, 3,530 pesos na ang contribution ng ating employers from 2,880 before. Tayo naman ng mga empleyado, ang regular na babayaran natin sa ating MSC or monthly salary credit ay 5%. So, i-multiply natin dyan. At yung MPF naman ay 5% din mga kapeso. Times 5%, ito naman yung total na babayaran natin. So, i-total ko siya mga kapeso, 250 plus yung MPF natin. I-drag ko ulit pababa hanggang 35,000 monthly salary credit yung babayaran natin. Ito siya mga kapeso. Kung ang sweldo mo kapeso ay umaabot ng 35,000 pesos pataas, 1,000 pesos na ang contribution mo at 750 naman papunta sa mandatory provident fund or in total 1,750. Kung dati 1,350 ka, ngayon 1,750 na. Pero kung ang salary credit mo naman ay 30,250 pesos pababa, kung ang dati mong binabayaran ay 1,350, ngayon naman 1,500 pesos mga kapeso. Tumaas siya ng 150 pesos. I-total na natin mga kapeso ang ating total contribution. Yung employer natin, 510, at tayo naman 250 pesos. I-drag ko ang formula sa pinakababa ng 3,500 pesos or 35,000 pesos. Ito na mga kapeso. Kung dati ang total contribution natin ay 4,230 max, ngayon ang pinaka-max na ay 5,280 pesos, yan yung pinaka-max. Kasi tumaas din yung monthly salary credit. Pero sabi nga natin, kung ang sweldo mo ay 30,250 pesos, kung dati ang contribution mo ay 4,230, ngayon, in total kasama yung employer, 4,530 pesos na. Ganun din ang naging effect niyan sa ibang mga contributors ng SSS. Para sa ating mga kasambahay or household employees, nagtaas din siya mga kapeso. In total, 5,280 na kung ang sweldo ng ating mga kasambahay or household employees ay 35,000 pesos. Siyempre, paghahatian niya ng employer at saka ng ating mga kasambahay or household employees. Ganun din sa ating mga land-based OFWs mga kapeso. Tumaas na rin ang contribution rate. Naging 5,250 pesos na ang pinaka-max. At ang pinakamababa ay 1,200 pesos mga kapeso. Sa ating mga kasambahay, ang pinakamababa na babayaran ay 160 pesos. Pero kung ang sweldo ng ating mga kasambahay, sabihin natin 8,000 pesos, yung pinaka-minimum dito sa Manila, ibig sabihin yung employers natin in total magbabayad yan ng 810. Pero ang ating mga kasambahay magdadagdag ng 400 pesos at 1,210 na ang pinaka-minimum. Kung ang basis natin ay yung pinaka-minimum ngayon na salary ng mga kasambahay natin. Para naman sa mga self-employed members natin, tumaas na rin mga kapeso. Kung dati, ngayon ang babayaran mo na ang pinaka-minimum 760 pesos at ang pinakamataas 5,280 pesos mga kapeso. Para naman sa mga voluntary or non-working spouse, kalimitan nito yung mga mothers natin na nasa bahay at ang mga asawa ang nagtatrabaho, ang pinaka-minimum po na babayaran nyo na ngayon ay 750 pesos. At ang pinakamataas naman ay 5,250 pesos. Mga kapeso, baka may reaction ka o question sa pagtaas ng employee contribution sa SSS. Just drop your questions below.